Sa pagkakarinig nun ni Sed sa winika ng demonyo sa kanyang isipan, mabilis siyang kumilos nun upang tapusin na ang mga buhay ng mga birbirokang nanghihina na dahil sa mga sugat ng mga ito. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Makinig po kayo ng iba pang series o content natin, lalong-lalo na sa mga bago lang dito sa channel. Nasa description po ng video ito ang mga link ng series natin at ilalagay ko rin ito sa comment section. Tuloy ang kwento. Nagdurugo na rin ang ilang bahagi ng katawan nun ni Sed dahil sa mga natatamo niyang pagtusok ng mga buntot ng mga nilalang. Sa muling paghataw ni Sed ng kadena, agad din naman yung sinangga ng malaking birbiroka na naging dahilan upang maputol ng tuluyan ang sandata nito. Nang dahil sa mga pangyayaring yun, tila ba nagkaroon ng takot ang mga nilalang na yun sa kanila dahil sa huminto na ang mga ito sa kanilang pag-ataking ginagawa. Gawa ng napagtanto ng mga nilalang na sa kanilang mga pag-ataking ginagawa ay sila ang nababawasan. Marahan ang mga itong umaatras na patungo sa tubig. Ang apat naman nun ay umaabante papasugod sa mga ito habang inaambahan ng kanilang mga sandata. Ngunit nang kumilos ng mabilis noon ang apat para tuluyan ng paslangi ng mga nilalang, ay mabilis din namang tumakbo ang mga ito papabalik sa tubig at agad na sumisid papailalim. At nang makalayo na ang mga nilalang na yun sa pangpang ng dagat, narinig pa nila noon ang ginawang pagbabanta ng isang birbiroka sa kanila. "Itatak nyo! Itatak nyo to sa kukote nyo, mga tao! Sa muli naming pagbabalik, sinisigurado namin sa inyo na mas malakas na kami kasama ang aming pinuno at wala kaming ititirang buhay sa lugar na ito, maliit man o malaki." Banta ng nilalang, sabay lubog sa tubig at agad na lumangoy papalayo. Pinahabulan pa ni Jacob ng tigalpo ang nilalang, subalit di na yon tinamaan dahil sa nakasisid na ang nilalang papailalim sa karagatan. Sa pagtahimik ng paligid nun, naiwan ang apat sa dalampasigan habang nakaupo sa buhangin dahil sa pagod sa pangyayari. "Ayos lang ba kayo, mga kasama?" tanong ni Mang Amado sa kanyang mga kasama. Ayos lang naman ho ko, Mang Amado." Tugon naman ni Tandang Augusto habang humahangos sa pagod. Ako din ho. Sagot naman ng magkaibigang Sed at Jacob. Sa mga sandaling ito ay nasa anyong tao na si Sed habang walang pang itaas na damit na suot. Tinipon nila noon ang ilang bangkay ng birbiroka na kanilang napaslang. At agad nilang sinilaban gamit ang mga tuyong kahoy na galing din kay Mang Amado. Makalipas ng ilang sandali, matapos ng sagupaan nila sa mga nilalang na yun, napagpasyahan na nila noong umuwi na. Pagdating nila noon sa kubo ni Mang Amado, bumungad sa kanila noon ang 5 tao na nakatayo sa labas ng bakod ng bahay. Nang makalapit na sila sa mga ito, agad naman silang sinalubong ng isang lalaki habang nagwiwika ng, "Mang Amado, ano ho ba ang nangyari? May mga sumalakay na naman ho ba?" wika ng isang lalaki habang naglalakad pasalubong sa kanila. Ito yung lalaking gabunan na nakasalubong ni na Jacob sa daan. Agad din naman yung tinugon ni Mang Amado ng, "Ay, Diyos ko, mukhang mahaharap tayo sa mas mahirap na sitwasyon sa oras na muling bumalik ang mga demonyong yon. Teka, saan ba kayo galing?" wika ni Mang Amado sabay tanong sa lalaki. "Galing ho kami sa kabilang baryo, Mang Amado.
gaya ho ng utos nyo, hinaharang ho namin ang anumang masasamang balak ng mga busaw at balbal na naninirahan sa magubat na lugar sa kabilang baryo, Mang Amado. Sagot ng lalaki na nagngangalang Pido. Ah, ganun ba, Pido? Ay, mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, ano ba daw ang kailangan ng angkan ng busaw at balbal na yon? Nasabi ba nila sa'yo? Oho, Mang Amado. Kanina ho, tutungo ho sana sila sa labanan sa pagitan nyo at ng mga birbiroka. Gusto nilang kuhanin ang anumang bangkay na maiiwan sa labanan na yon. Sinabi ko naman ho na hindi pwede. Kaso ayaw nilang magpapigil kaya ho napilitan kami ng mga kaanak ko na labanan sila. Nagtagumpay ho naman kami na itaboy sila. Ngunit nag-iwan sila ng isang banta, Mang Amado. Ah, ano yon, Pido? Babalik pa ba sila? Oho, Mang Amado. May di sinasadyang mapaslang ho kasi ang isa sa mga anak ko sa kanila, Mang Amado. Pasensya na ho kayo. Ipinagtanggol lang ho ng anak ko ang buhay niya laban sa kamatayan. Ah, ganun ba? Nako, masama ito. Kailangan nating asikasuhin ang mga busaw at balbal na yan habang di pa bumabalik ang mga berberoka. Mahihirapan tayo pag nagkataong magkasabay-sabay sila sa paglusob dito sa lugar natin. Teka, halina muna kayo sa kubo. Doon na tayo magpatuloy ng ating mga pag-uusap. Wika ni Mang Amado at agad naman silang nagtungo sa loob ng kubo nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang mga pag-uusap sa loob ng kubo ni Mang Amado, kasabay din noon ang paglunas nila sa kanilang mga pinsalang natamo sa laban. At dahil sa bago pa lang sa pandinig ni Zed ang lahi ng mga aswang na nabanggit ng mga gabunan, agad siyang nagtanong tungkol sa mga ito. Ayon kay Mang Amado, katulad ng ibang lahi na mayroong gabunan, ang mga busaw ang nagsisilbing gabunan ng mga balbal, sapagkat kagaya ng mga balbal ang mga busaw. Ang mga busaw ay kumakain din ng mga bangkay ng kahit anong uri, mapahayop man o tao. Mas mahilig ang mga ito sa mga bangkay ng isang tao at nilalang na mayroong abilidad na tangan, sapagkat naniniwala ang lahing yun na matataglay nila ang mga abilidad ng mga bangkay na kanilang kinakain. Matapos nilang marinig yun, mayroong pumasok sa isipan ni Zed. Tumayo siya noon tapos tumingin kay Pido at sa mga anak nitong gabunan kasabay nga ng pagwiwika niya ng siguro mas mabuti pang unahin na natin ang mga busaw at balbal na yon habang di pa sumasapit ang umaga. Ako na ang bahala sa kanila. Isasama ko ho ang mga gabunan niyo ho, Mang Amado. Salita ni Zed habang tinitignan niya ng isa-isa ang kanyang mga kasama habang naglalahad ng plano. Sa pagkakarinig nila sa sinabi ni Zed, agad naman tumugon si Mang Amado ng, sige iho. Pero sigurado ka ba nakakayanin niyo sila? Malalakas din ang lahi ng mga yon, lalo na ang mga busaw. Sagot na tanong ni Mang Amado kay Zed. Doon naman ay sumingit ng salita si Jacob at nagwika ito kay Zed ng, sigurado ka ba pre? Di mo na ba kami isasama? Baka kung mapano lang kayo doon. Wika ni Jacob. Oo nga, iho. Di ka pa pamilyar sa lahi ng mga yun, iho. Baka malagay kayo sa alanganing sitwasyon. Singit na wika naman ni Tandang Agusto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Zed na wag silang mag-alala at magtiwala lang sila sa kanya at sa mga gabunang kanyang makakasama. Sinabi din nito na babalik sila ng buhay at walang mababawas. Sinabi din nito sa tatlo na dun na lang muna sila sa tabi ng dalampasigan
upang magbantay. Baka kasi biglang sumalakay muli ang mga Berberoka. Tapos wala sila doon. Nang marinig yun ng tatlo, sumang-ayon na rin lamang sila. Sapagkat tama din naman ang mga sinabi ni Sed na kung walang maiiwang magbabantay sa dalampasigan tapos biglang sumalakay ang mga Berberoka, magiging malaya ang mga yon na makapambiktima ng mga ordinaryong tao. Kaya ipinaubaya na nila kay Sed ang balak nito na lipulin ang lahi ng mga busaw at balbal. Nang mapagkasunduan na nila ang planong pagsalakay ni Sed at ng mga gabunan sa lungga ng mga busaw at balbal, agad naman silang naghanda. Pinagbilinan sila ng tatlo na magdobling ingat dahil mas kakailanganin nila ang tulong ni Sed sa paparating na digmaan. Dahil alam nila sa kanilang mga sarili na isang lehyon ng nilalang ng karagatan ang kanilang makakasagupa. Sa oras na bumalik ang mga Berberoka kasama ng pinuno ng mga ito, ang Diablo ng Karagatan. Tumangulang naman nun si Sed bilang pagtugon sa mga sinabi ng kanyang mga kasama. Pero lumapit sa kanya noon si Jacob at sinabi na papasamahin niya ang isa sa mga dalakitong kasangga niya kay Sed. Pre, mag-iingat kayo dun ha. Di pa maayos ang mga sugat mo. Di mo ko kasama pero may tiwala naman ako sa'yo na magtatagumpay ka sa iyong gagawin. Papasamahin ko ang isa sa mga dalakitnon kong kasangga. Malaki ang may tutulong niya sa inyo. Wika ni Jacob sabay tapik sa balikat ni Sed. Nagtanguan naman ang dalawang magkaibigan. Matapos ang kanilang mga naging pag-uusap, lumabas na si Sed kasama ang 5 gabunan sa kubo ni Mang Amado at ang isang dalakit nun na pinasama ni Jacob sa gagawing pagsalakay ni Sed sa mga busaw at balbal. Ngunit bago sila tuluyang makalabas ng bakuran ng kubo, kinausap pa nun ni Jacob ang dalakit nun at sinabihan niya ito na tuntunin at ituro kay Sed ang lungga ng mga busaw at balbal. Kaagad din naman naglaho ang dalakit nun sa paligid matapos nitong marinig ang utos ni Jacob. Matapos ng kaganapang yun, lumisan na nga si Sed sa dalampasigan kasama ng pamilya ng mga gabunan na nasa ilalim ng sumpa ni Mang Amado. Sa paglipas ng mga oras, matyaga naman noong nagmamasid sina Jacob sa buong dalampasigan upang bantayan ang mga kaganapang di nila inaasahan. Panay ang usal nila noon para makapagbaon ng mga pangontra sa mga Berberoka na itinuro ni Mang Amado sa kanila. Ginawa nila yon sa paligid ng kubo nito. Matapos nila yung gawin, pansamantala muna silang bumalik ng kubo. Nag-ihaw muna sila noon ng isang malaking isda upang may makain sila habang tamang nagmamasid sa paligid ang mga ito. Samantala, habang nasa kasagsagan sina Sed sa pagtungo nila sa kabilang baryo, kung saan sinabi ng mga gabunang kanyang kasama na doon nakatira ang pakay nila. Marami din sila noong nakakasalubong na mga engkanto. Subalit di naman sila pinapakitaan ng mga ito ng masasamang intensyon. Ayon kasi sa mga gabunang kanyang kasama, kilala na sila ng mga engkantong yun bilang kaibigan dahil kay Mang Amado. Makalipas lang ang ilang minuto, dahil sa mga purong aswang sila noong magkakasama, mabilis lang naman nilang narating ang kabilang baryo. Agad nilang tinungo ang kagubatan kung saan magkasamang namamalagi ang mga busaw at balbal. Maya-maya pa, habang naglalakad na sila patungo sa lugar, bigla naman silang natigilan ng biglang lumitaw sa kanilang harapan ang dalakit nun. Agad nitong sinabi ang kanyang natuklasan sa pagtunton ng lungga ng mga busaw at balbal. Sinabi nito
na kapag nakarating na sila sa mamasamasang bahagi ng gubat, may makikita sila doong ilang yungib na gawa sa lupa na nababalutan ng mga damo at may 2 pang kubo. Yun na ang lungga ng mga aswang na pakay nila sa lugar. Ayon pa sa mga dalakit nun na nasa 6 ang bilang ng mga yungib sa lugar na mayroong nakatira sa bawat isa doon na hindi hahaba sa 4 na katao. At sa mga kubo naman ay mayroong nakatira na 3 hanggang 4 na nilalang bawat isang kubo. Matapos yung marinig ni Zed, agad naman silang tumungo at nagpasalamat sa dalakit nun at muli nang naglaho ang dalakit nun sa paligid at nagpaalam ng babalik sa dalampasigan. Matapos yun, nagpatuloy na sina Zed sa kanilang paglalakad patungo sa loob ng kagubatan. Maya-maya pa, bigla naman silang huminto at nagwika si Zed ng, "Mga kasama, maghiwa-hiwalay tayo. Huwag kayong masyadong lalayo. Ako ang unang papasok sa kanilang teritoryo. Maghintay lang kayo sa hudyat ko. Tatapusin natin ng mabilis ang mga ito dahil mas kailangan tayo ng mga kasama natin sa dalampasigan. Sige na, mag-iingat kayo. Huwag kayong gagawa ng hakbang na sa tingin nyo ay ikakapahamak nyo. Antabayanan nyo ang hudyat ko at dun tayo aatake." Utos ni Zed sa mga kasama niyang gabunan. Nang marinig naman ng mga gabunan ang sinabi nun ni Zed, tumangulang naman ang mga ito at nagsipulasan patungo sa iba't ibang direksyon ng gubat. Nang maghiwa-hiwalay na sila ng sandaling yun, marahan namang naglakad si Zed habang maiging nagmamasid sa paligid hanggang sa madapo na siya nun sa medyo basang bahagi nun ng gubat. At malambot talaga ang lupa na may kasamang buhangin. Umusal siya noon ng pangsabulag para sa kanyang sarili habang marahang naglalakad. Hanggang sa masipat na niya ang sinasabing yungib at kubong sinasabi ng talakit noon. Iniikot niya noon ang kanyang paningin upang hanapin ang kinaroroonan ng kanya noong mga kasamang gabunan. At nakita naman niya ang mga ito na malapit lang sa kanya. At naroon na rin lahat sa lugar na tahimik na nakakubli sa bawat puno. Sa pagkakataong yun, humakbang na siya patungo sa lungga ng kanilang kalaban. Pagpasok niya sa teritoryo ng mga ito, agad din naman siyang nagpalit sa kanyang kaanyuan bilang ganap na gabunan. Medyo ikinagulat pa yon ng mga kasamahan niya. Naramdaman niya yon at naramdaman din niya ang pagkabulabog ng lugar dahil sa ginawa niya. Nagsilabasan ng mga balbal at mga busaw sa kanilang mga tirahan. Nang gigil ang mga yon habang nakatingin sa kanya. Lahat ang mga ito halos mapalibutan na siya ng mga oras na yon. Ilang saglit pa, lumapit sa kinaroroonan ni Zed ang isang busaw habang nagwiwika ng, "Sino ka? Sino kang tampalasang ka na walang pahintulot na pumasok sa aming teritoryo? Ha? Isa ka rin ba sa mga gabunang alipin ni Amado? Pero hindi. Wala kang sumpang tali sa liig. Sino ka?" Wika ng isang busaw habang marahang lumalapit kay Zed. "Di ko na kailangang magpaliwanag sa inyo, mga ampas lupa. Naparito kami upang wakasan na ang pag-iral nyo dito sa lugar." Tugon ni Zed sa malademonyo nitong kaanyuan. Sa winika naman ni Zed ay nagpalingalinga ang busaw upang sipatin ang sinabi ni Zed na mga kasama niya. Subalit walang nakita ang busaw dahil sa nakukubli ang mga kasamang gabunan ni Zed. "Anong kami? Wala ka namang kasama?
Pinagloloko mo ata kami, gabunan. Sabi ng busaw na hindi nito makita ang mga kasama ni Zed. Sila ang mga tinutukoy ko. Ang mga gabunan ni Mang Amado. Tugon ni Zed sabay turo niya sa kanyang mga kasamahan na nagsilabasan na rin sa kanilang mga pinagkukublian. At kayo pa? At kayo pa ang may ganang sumalakay? Gayong kayo ang may atraso sa amin? Pinaslang nyo ang isa sa mga kapamilya namin? Pero di bale, ituturing namin ang pagkakataong ito para gumanti sa inyo, mga gabunan. At sisiguraduhin kong di kayo makakalabas dito ng buhay. Muling wika ng busaw. Kasabay noon ang pagpapalit din nila ng kanilang mga anyo bilang mga aswang. Nagkalat sa paligid ang mga yun. Habang nakatuon sa kanilang mga gabunan ang paningin ng mga ito. Nagsama-sama na din kasi sila Sid noon sa iisang lugar. Habang nasa kaanyuan na din bilang mga gabunan. Subalit napapalibutan sila ng mga ito. At sa pag-alulong ni Zed, doon na nila inumpisahang lipulin ang mga nilalang. Magkakatalikod sila noon habang nakapalibot naman sa kanila ang mga balbal at busaw. Nang nag-umpisang sumugod noon sina Zed, nag-umpisa na din naman ang mga nilalang na sumugod sa kanila. Sa pagbabanggaan ng mga ito, nagsisibagsakan naman ang mga balbal, nalaslas ang leeg at butas ang mga dibdib. Kasabay pa ng pag-alulong ng mga gabunan ang pagbagsak naman ng kanilang mga kalaban. Sa bawat pagkalmot ng mga gabunan sa mga balbal ay ang pagbagsak naman ng mga ito. Napakatigas ng mga balat ng mga balbal, subalit walang panama ang mga yun sa mga solidong kuko at pangil ng mga gabunan. Tanging si Sid lamang noon ang hindi gumagamit ng pangil sa laban at tanging ang mga malapunyal nitong mga kuko ang kanyang ginagamit noon. Makaganti man sa kanila noon ng mga balbal, subalit di yun masyadong makapagbigay sa kanila ng mga malulubhang pinsala at tanging mga galos lamang ang kanilang natatamo noon. Bagaman malalakas din noon ang mga balbal, subalit mabagal namang kumilos ang mga ito kumpara sa mga gabunan na malalakas at mabibilis pagdating sa labanan. Ang mga busaw noon na wala pang ginagawang mga pag-atake at nanonood lang sa laban ay napilitan na ring makisali dahil sa pagkita nila sa mga kasama nilang unti-unting inuubos ng mga gabunan. Nang makita ni Zed ang papasugod ng mga busaw, mabilis naman siyang lumipad noon para salubungin ang mga ito. Sa paglapag nun ni Zed sa harap ng mga busaw, natigilan naman ang mga ito habang nag-aangil sa galit. Pangahas ka, gabunan! Demonyo kayo! Mga ina nyo! Magbabayad kayo! Galit na wika ng isang busaw. Sa pagwika nun ng busaw, tatakbo na sana ang iba dito upang sakluluhan ang mga kasama nila noong balbal. Na walang sawang pinagpapapaslang ng mga gabunan ni Mang Amado nang bigla silang matigilan ng idipa ni Zed ang kanyang mga kamay at ibinuka ang kanyang mga pakpak habang nagsasabi ng, "Oops, saan kayo pupunta? Ako lang ang harapin nyo. Hayaan nyo na sila." Kung makapagsalita kayo, akala nyo di rin kayo mga demonyo. Mga ulol, malas nyo lang dahil mas demonyo ako kaysa sa inyo.
Hayaan nyo nang tapusin ko na ang pagdadalamhati nyo sa mga walang kwentang buhay na mga kasama nyo. Wika ni Sed na nangingibabaw ang yabang ng demonyo sa kanyang katauhan. Ikaw? Ikaw lang mag-isa? Nangangarap kaya tagabunan? Paano mo kung haharapin? 6 na busaw. Ikaw lang? Ikaw lang mag-isa? Sinisigurado kong kakainin mo ang mga salitang binitawan matapos ka naming bawian ng Wika ng pinakapinuno ng mga busaw na hindi niya na ituloy matapos nitong makita ang bagay na hinugot nun ni Sed mula sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita nila ang nagbabagang kadena noon ni Sed habang hawak-hawak niya ito sa magkabila niyang mga kamay. Medyo napaatras ang mga yun ng bahagya na tanging pag-angil na lamang ang kanila noong nagawa. Habang nangyayari ang mga bagay na yun sa pagitan ni Sed at ng mga busaw, patuloy pa rin naman noon ang madugong labanan ng mga gabunan ni Mang Amado at ng mga balbal sa buong paligid. Halos di makaporma nun ang mga balbal sa mga gabunan ni Mang Amado dahil sa mabibilis ang pagkilos at pag-atake ng mga ito. Sa bawat pag-atake nun ng mga gabunan sa mga balbal ay ang pagtalsik naman ng mga dugo mula sa natatamong malalim na sugat ng mga ito. Kahit anong gawin noong pagsangga ng mga balbal sa bawat atake na kanilang natatanggap, ay tila ba walang nagagawa ang kanilang ginagawang pagsalag sa atake ng mga nagwawalang mga gabunan. Tanging paghiyaw na lang noon ang nagagawa ng mga balbal sa tuwing nakakatanggap sila ng malalang mga pinsala. Mauubos na ang mga balbal at tanging isa na lang noon ang natitira na sakal-sakal sa liig ni Pido, ang ama ng mga gabunan ni Mang Amado. Nagmamakaawa pa ang balbal na yon kay Pido na wag siyang paslangin at ipinangako na siya ay magbabago na at magpapakalayo-layo dun sa lugar. Subalit di yun pinakinggan ni Pido. Ibinuka niya noon ng malaki ang kanyang bibig at merong nagsisitalasang mga pangil at agad na linapa ang liig ng balbal hanggang sa humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Isang malakas na ululong ang pinakawalan ng mga gabunan nun ni Mang Amado. Hudyat ng matagumpay nilang pagpaslang sa mga balbal. Samantala, sa pag-aangil noon ng mga busaw, habang marahang humahakbang papaatras, si Sid naman noon ay marahang humahakbang papalapit sa mga ito habang nakangisi ng malademonyo at inihahampas niya noon sa lupa ang kanyang mga kadena. Nang di na niya maatim ang patuloy na pag-atras ng mga ito, ikinampay niya noon ang kanyang mga pakpak at mabilis na sumugod sa mga busaw nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa ginawa noon ni Sid, natigilan ang mga busaw at nag-amba ng makipagsabayan noon sa demonyong gabunang walang kaabog-abog na sila ay sinugod. Nang makalapit noon si Sid sa mga busaw, agad niyang inihataw sa isa sa mga ito ang nagbabaga niya noong mga kadena. Halos bumaon sa kalamnan noon ng isang busaw ang kadena na nag-iwan ng mga nagbabagang mga sugat. Halos mahati noon sa dalawa ang katawan ng isang busaw na hinataw ni Sid. Dahil sa ginawa noon ni Sid, nakita niya sa mga pagmumukha noon ng mga nilalang ang labis na pagkatakot matapos ng mga itong makita
ang mabilisang pagkamatay ng isa sa kanila sa isang hataw lang noon ni Sed. Matapos niyang makita ang mga bagay na yun, inangilan pa niya ng malakas ang busaw dahilan upang mapakaripas ang mga yon ng takbo. Sa pagsipat nun ni Sed sa mga tumakbong mga busaw, napangisi pa siya noon habang nagsasabi ng, "Sige, sige, takbo!" Tapos ay bigla na lamang siyang naglaho sa paligid. Kasunod nun ang paglitaw niya sa harapan ng isang busaw na tumatakbo sa kagubatan. At agad niya itong hinataw ng kadena dahilan upang agad itong bawian ng buhay. Tapos ay muli siya noong naglaho. Kasunod ng muli niyang paglitaw sa harapan pa ng isa pang nananakbong busaw sa paligid. Tanging panlalaki at pagkagulat na lamang nun ang nagagawa ng mga busaw at isang malakas na paghiyaw. Dahil sa madalian nilang pagkamatay matapos silang mahataw ni Sed ng mga nagbabaga nitong kadena, hanggang sa umabot sa puntong iisa na lamang nun ang kanyang hinahabol na busaw. Nasipat niya yung nakalabas na ng gubat. Habang mabilis na nananakbo, mailigtas lamang ang kanyang buhay sa demonyong gabunan. Mabilis na lumipad nun si Sed upang dagitin ang isang busaw. Habang iwinawasiwas niya noon ang kanyang kadena papaikot, at nang medyo malapit na siya noon sa busaw, agad niyang pinakawalan ang kadena. Na siya namang pumulupot sa katawan ng busaw at nagpagulong-gulong ito sa lupa habang nakagapos sa kanyang katawan nun ang nagbabagang kadena. Halos mangisay noon ang busaw dahil sa init na nagmumula noon sa mga kadenang nakagapos sa kanya. Maya-maya pa, tuluyan nang lumiyab noon ang katawan ng nilalang habang tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito hanggang sa tuluyan na yung matupok ng apoy. Matapos yun, agad din naman na nung binitawan ni Sed ang isa pang kadena at agad din ang mga itong naglaho. Nang nagawa yun ni Sed, isang malakas din na alulong ang pinakawalan nito sa buong paligid. Matapos ang mga pangyayaring yun, napagpasya na din noon ni Sed na bumalik sa kanyang mga kasama na matyaga siyang hinihintay sa gitna ng gubat. Nang tuluyan na niyang marating ang mga ito, kaagad niya din namang inaya ang mga ito na umuwi na. "Mga kasama, tayo na. Tapos na tayo dito," wika ni Sed habang naglalakad papalampas sa mga gabunan. Subalit pansin niya ang mga gabunan noon na di inaalis ang mga paningin nito sa kanya habang siya ay naglalakad papalampas sa mga ito, na tila ba maraming gustong itanong ang mga ito sa kanya. Pero di niya yun pinansin pa. At agad na mabilis na lumipad pabalik sa dalampasigan, kung saan nandoon ang kanyang mga kasamang antingero. At kaagad na din naman siyang sinundan noon ng mga gabunan. Makalipas lang noon ng ilang minuto, dahil sa abilidad nila noon bilang mga aswang, mabilis lang nila noong narating ang dalampasigan. Samantala, habang ang tatlo noon ay hinihintay na makabalik sina Sed, napagpasyahan muna nila noon na tumagay ng lambanog na tinatago ni Mang Amado. Masaya pa sila noong nag-iinuman at nagkwekwentuhan na tila ba walang nakaambang panganib sa kanila
na alam naman nila na kahit anong oras ng gabi ay pwedeng may mangyaring kaguluhan. Nagtatawanan noon ang tatlo nang bigla silang matigilan nang biglang may lumapag sa bakuran ng kubo. Kasunod nito ay ang mga yabag na huminto naman noon sa labas ng bakuran. Di na nila yon pinansin dahil sa alam na nila kung ano at sino yon. Maya-maya pa, pumasok na noon sa kubo si Sed at naratnan niyang masayang nagiinuman ang tatlo habang tumatawa pa. Na bigla namang natigilan nang pumasok siya sa kubo. Ayos nagawa niyo pang mag-inuman. Parang walang panganib na nag-aabang sa atin dito Wika ni Sed. Patagay nga. Dagdag pa nito na medyo nakangiti. At doon ay muling nagtawanan ang tatlo at maging si Sed ay natawa na rin dahil sa lasing na ang tatlo. Kasunod noon ay agad siyang tinagayan ni Mang Amado ng isang puno sa maliit na tagayang baso. Matapos niyang uminom, agad din siyang dumampot ng pulutang isda ng mga ito. Matapos yon ay tinawag niya ang mga gabunan ni Mang Amado upang makisalo sa kanilang inuman noon. Matapos ng madugong pakikipagbakbakan nila noon sa mga busaw at balbal, ay inuman naman ang kanilang naratnan sa kubo ni Mang Amado. Sinabi din ni na Jacob noon kay Sed na huwag niya munang alalahanin ng mga berberoka. Maaari pa na sa susunod pa na mga gabi muling sasalakay ang mga berberoka sa mismong eksaktong kabilugan ng buwan. Kaya naman dumaan ang gabing yon na puno ng kasiyahan. Naikwento rin noon ni Sed ang mga naganap sa ginawa nilang paglupig sa mga nilalang na kumakain ng mga bangkay ng kahit anong nilalang. Nang siya ay tanungin at kumustahin noon ni Jacob sa naging lakad nila ng mga gabunan ni Mang Amado. Natuwa naman sa kanya noon ang kanyang mga kasama dahil sa kagaya nga ng sinabi ni Sed, babalik sila ng buhay at walang bawas. Bago matapos noon ng kanilang inuman, ay siya namang pagsilay ng liwanag ng araw sa kapaligiran. Nagpaalam na sa kanila noon ng pamilya ng mga gabunan at sinabing babalik na lamang sa muling paglubog ng araw sa kanluran. Buong araw silang natulog noon at tanging oras lang ng pagkain sila gumigising. Ginawa nila yon para naman makatatag sila sa puyat sa muling pagsapit ng kadiliman. Ginawa nila noong araw ang gabi at gabi naman ang araw. Dahil sa buong gabi silang gising upang magmasid sa paligid para mabantayan ang mga pangyayaring di nila inaasahan. Sa paglipas ng araw na yun, sumapit ang takip silim. Nagbabantay sila noong apat sa tabi ng dalampasigan habang nakaupo sa mga malalaking bato sa paligid. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga gabunan ni Mang Amado at nakiisa na rin sa ginawa nilang pagbabantay. Habang lumilipas ang oras, wala naman noong kakaibang nangyayari habang papalalim ng papalalim ang gabi. Kasabay ng pagtaas ng malaki at maliwanag na bilog na buwan. Tanging naririnig lang naman nila noon ay hampas ng mga alon sa pampang ng dagat. Hanggang sa makarinig na sila noon ng malalakas na ugong na sa tingin nila ay nagmumula noon sa ilalim ng karagatan. Kaya't agad sila noong naalarma at napatayo sa kanila noong kinaroroonan. Habang si Mang Amado naman ay inabisuhan na ang kanyang mga gabunan na lumayo na sa pampang ng dagat na mabilis namang sinunod ng mga ito.
Maya-maya pa, napakarami noong maiitim na ulo ang lumitaw mula sa tubig ng karagatan. Halos mangitim noon ang tubig dahil sa dami ng mga lumitaw na mga ulo ng mga nilalang dito. Ang mga antingero noon ay kanya-kanya na ng usal para sa bakod at puder sa kanilang mga sarili. Tinawag na rin nila noon ang kani-kanilang mga gabay at kasanggang mga engkanto upang makatulong sila sa laban. At ang mga gabunan naman noon ay nagpalit na rin ng kani-kanilang mga kaanyuan. Matapos nilang masilayan ang mga nilalang na umahon mula sa karagatan. Nang nasa pangpang na ang mga berberoka, kasunod naman nito ang pag-umbok ng tubig ng dagat, kasunod ng pag-ahon ng isang dambuhalang malaahas na nilalang na mayroong mahahabang mga sungot, malalapad na kaliskis sa tiyan at makakapal na kaliskis naman sa buo nitong katawan. Mahaba din ang nilalang na yun at kung susumahin ay wala pa sila sa kalahati ng bilang ng diablong dagat. Nasa paligid nito ang buong lehyon ng mga nilalang mula sa karagatan na nooy nagliliwanag din ang madidilaw na mata ng mga ito. Sa paglitaw noon ng malaking halimaw na yun, agad nitong inangilan ng pagkalakas-lakas ang pangkat noon ni Jacob at said, gumanti rin naman noon ng pag-aangil at alulong ang mga gabunan. Na pagpapakita na handa silang makipagpatayan sa mga ito. Sa pagtungtong ng mga berberoka sa buhanginan, nakakabinging mga pag-aangil ang ginagawa ng mga ito. At dahil sa bilang ng mga yun, halos mabulabog ang mga tao sa buong dalampasigan dahil sa ingay na nililikha ng mga nilalang. Idagdag pa ang atungal ng dambuhalang malaas na nilalang. Ramdam yon ng pangkat nila Jacob. Dahil kahit di magbukas ng mga ilaw ang mga tao sa tabi ng dalampasigan, alam nilang nagising ang mga ito at nakamasid sa mga kaganapan. Lahat kasi ng mga tao doon ay alam ang kababalaghang nangyayari sa tuwing nilulukod ng kadiliman ang buong paligid. Ngunit di na nila yon pinagtuunan ng pansin. Inutusan na lang ni Mang Amado noon ang isa sa kanyang mga gabunan na abisuhan ang lahat ng tao na wag lalabas ng kanilang tahanan kung gusto pa nilang mabuhay. Agad naman yung sinunod ng isang gabunan at agad na tinungo ang kabahayan upang iparating sa mga tao doon ang nais ni Mang Amado. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumahimik ang paligid at tanging huni lang ng hangin ang kanilang naririnig. Nang bigla silang matigilan ng magwika ang dambuhalang nilalang ng, mga tao, masyado nyo kaming piniperwisyo sa aming mga nais. Panahon na para lipulin kayo. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil pagkatapos ng gabing ito, sinisigurado kong kapiling nyo na ang inyong Diyos na kinikilala. Wika ng dambuhalang malaahas na nilalang habang umieko sa buong paligid ang boses nito. At kami pa ngayon ang nakakapirwisyo, ha? Nakakatawa namang isipin na ang lehyon ng mga demonyo ng karagatan ay namumroblema sa mga ordinaryong tao. Mukhang baliktad atang pag-iisip mo! Natatawang wika ni Mang Amado sa dambuhalang nilalang. Na siya namang ikinagalit ng gusto ng mga berberoka at sinabing bastos si Mang Amado dahil sa pagsagot nito ng balagbag sa kanilang Panginoon.
Ngunit tinawanan lamang yun ni Mang Amado na siya namang nagpasiklab ng husto ng galit sa mga ito sa kanila. At dahil doon, marahan na silang nilalapitan ng mga ito habang gigil na nag-aangil. Kaya naman humanda na sila noon para sa nalalapit na sagupaan. Napakarami ng kanilang kalaban ng sandaling yun. At nang biglang matigilan ang mga berberoka nang makarinig ang mga ito ng iba't ibang huni na nagmumula sa kakahuyan na malapit sa dalampasigan. Maya-maya pa, sari-saring mga elemento at engkanto nun ang nagsilabasan mula doon. Napangiti naman noon si Mang Amado dahil sa ang mga nilalang na yun ay ang mga kaibigan niyang engkanto sa lugar na nagsilabasan din dahil sa pagkabulabog nila. Nang sandaling yun ay napangiti rin si Sed at Jacob na kanina lang ay seryosong-seryoso na dahil sa alam nilang makakasabay na ang pangkat nila sa napakaraming berberoka dahil sa mga engkanto na nagsidatingan upang sila ay tulungan sa magaganap na labanan. Agad ay inusal noon ni Jacob ang sibat ni Atardar upang ipakapit sa kanyang sangkot. Napalingon naman siya kay Mang Amado nang mag-usal ito ng kapareho ng sa kanya at ipinakapit din nito sa tangan niyang jungle bolo. Si Tandang Augusto naman noon ay panay ang himas sa kanyang mga tangang mutya habang nakapalibot sa kanyang kinaroroonan noon ang kanyang mga insekto at dalawang engkantong kasangga na si Jose at ang itim na tikbalang. Ang mga dalakit nun naman noon ni Jacob ay nakahanda na ang mga palaso upang paulanan ng sibat ang mga nilalang sa oras na sumugod na ang mga ito, habang si Sed naman nun ay lumilipad na sa ere. Habang tangan na niya ang mga nagbabagang kadena at sa baba niya ay ang mga gabunan ni Mang Amado na panay na ang pagkahig sa buhangin na tila ba kating-kati na ang mga ito na makipagbakbakan. Sinulyapan ni Sed ang mga gabunan noon kasabay ng pagwiwika niya sa kanyang isipan para kausapin ang diablong namumugad sa kanyang katauhan noon dahil sa nagwiwika noon ang demonyo ng, "Bata, hawakan mo isa-isa ang mga gabunan sa halili mo. Hayaan mong bigyan ko sila ng kakayanang mapanlabanan ng lasong taglay ng mga berberoka. Sa paraang yun, magagawa nilang makipaglaban na walang inaalalang lason na papatay sa kanila. Dati ko na itong nagawa nung nasa katauhan pa ako ng iyong yumaong ama. Nang minsan kong buhayin ang kambal na antingerong gabunan na kasama ng iyong ama sa isang tigmaan." Pangungusap ng demonyo sa isipan niya. "Ha? Sigurado ka? Walang halong panlilin lang ba yan?" Tugon naman ni Sed dito sa kanyang isipan. "Ano ka ba, bata? Naharap tayo sa isang malaking tigmaan. Ngayon pa ba kita lilinlangin? Gayong ayon sa'yo, wala na akong katawang babalikan sa mundong ito kung ikaw ay papanaw." "Sige na, gawin mo na habang may oras pa." Tugon ng demonyo sa mga tanong ni Sed. Sa pagkarinig nun ni Sed sa winika ng diablo sa kanyang isipan, agad din naman siya noong bumaba sa lupa at agad na inaya ang mga gabunang lumapit sa kanya upang sila ay humawak kay Sed. Nagtataka man noon ang mga gabunan, ngunit pinili na lang ng mga ito na lumapit na lang kay Sed. Nang makalapit na ang mga ito kay Sed, agad din namang humawak ang mga yun sa kanya. Nang mahawakan siya noon ng mga gabunan, ramdam ni Sed ang pagkagulat ng mga ito
habang panandali ang natulala ang mga gabunan. Dahil ayon sa mga gabunan na yun, nakita nila mismo sa kanilang isipan ang nagliliyab na mga mata ng isang dyablo. Bibitaw na kaagad sana ang mga gabunan nun nang makita ng mga ito ang nasa katauhan ni Zed. Subalit na tigilan naman ang mga ito nang magwika sa isipan ng mga gabunan ang dyablo ng, Huwag kayong bibitaw. Sandali lang ito. Papahiramin ko kayo ng aking abilidad laban sa mga lasong dala ng mga berberoka. Salita ng demonyo sa isipan nun ng gabunan. Nang marinig yon ng mga gabunan, nanatili lamang silang nakahawak nun kay Zed hanggang sasabihin ng demonyo kay Zed na tapos na at pwede nang makipagpatayan ng mga gabunan laban sa mga berberoka. Naramdaman noon ng mga gabunan ang kakaibang enerhiyang gumagapang nun sa kanilang mga katawan. Matapos yun, muli nang lumipad si Zed sa ere. Nakita nun ng tatlo ang mga ginawa ng mga gabunan na labis namang ipinagtaka ng mga ito. Ngunit ganun pa man, mas itinuon nila noon ang kanilang atensyon sa napakaraming berberoka. Sa pagdating ng mga engkanto mula sa gubat, kasabay ng mga ito ang isang malaking ibong nagliliyab mula sa espiritual na mundo. Agad yung lumapit kay Mang Amado na siya namang naging dahilan upang ilabas ni Mang Amado ang pinakatago-tago niyang mutya. Nakita yun ni Jacob at ayon sa kanya, mukha yung pangil, subalit napakahaba ng bagay na yun at maihahambing mo sa kuko ng isang malaking ibon. Umiilaw din ang bagay na yun, kasabay ng pagdating ng isang malaking ibon mula sa espiritual na mundo. Matapos ng mga pangyayaring yun, nagwika si Mang Amado ng, Ikinagagalak kong makasama kang muli sa labanan, kaibigang Garuda. Isa itong malaking karangalan para sa akin. Wika ni Mang Amado matapos lumitaw yung gabay nito. Walang anuman, kaibigan. Masaya akong napapangalagaan mo ng mabuti ang ibinigay ko sa iyong mutya ng agila. Ngayon ay huwag niyo nang alalahanin ng Bakunawa. Ako na muna ang bahala sa kanya. Kayo na ang bahala sa mga alipores niya. Wika ng Garuda na siya namang sinang-ayunan ni Mang Amado. Umaasa ako sa iyo, kaibigan. Wika pa nito. Matapos ng kanilang mga pag-uusap, natigilan naman sila nang biglang umangil ng pagkalakas-lakas ang dambuhalang malaahas na nilalang. Kasabay ng mabilis na pagsugod ng mga berberoka sa kanila. Kaya naman agad na binitawan noon ng mga dalakit noon ni Jacob ang kanilang mga palaso na siya namang kumalat sa himpapawid. Natila ba kusang dumadami ang mga palasong yun sa oras na mabitawan na yun ng tatlong kasangga na dalakit noon ni Jacob. Bagaman makaliskis at makakapal ang balat ng mga berberoka, malaya namang tumatagos sa mga katawan nito ang mga palasong binitawan ng mga dalakit noon. Nagsitumbahan ang mga yun sa buhangin habang kumikisay-kisay pa. Kasunod ng mga pangyayaring yun, di na nakapagpigil ang mga gabunan ni Mang Amado at agad ding sumugod na walang pag-aalinlangan sa mga berberoka na siya namang sinundan ng mga engkantong nasa paligid. Habang sa ere naman ay mabilis din namang lumilipad si Zed habang inihahanda na niya ang kanyang nagbabagang kadena. Sina Jacob naman nun kasama ng dalawang matanda ay naghihintay lang sa kanilang kinaroroonan sa paglapit ng mga berberoka. At nang tuluyan nang makalapit sa mga ito ang mga berberoka,
Agad nila yung sinalubong ng malalakas na pagtaga at pagwasiwas ng kanilang mga sandata. Halos malusaw noon ang tamaan ng sandata ni Jacob at Mang Amado dahil sa usal ng sibat ni Atardar na nakakapit sa mga sandata nito. Si Tandang Agusto naman noon ay tinutuhog ang mga birbiroka kasabay ng pagpasok ng mga insekto nito mula sa mga sugat na natatamo ng mga yon. Habang ang dalawang kasangga nitong engkanto na si Jose at itim na tikbalang ay inaararo at pinagtatatadyakan dahilan upang nagsisitalsikan ang mga yon. Samantala, ang malaking ibong nagliliyab nun ay kasalukuyan ng hinaharap ang Panginoon ng mga birbiroka. Pinapaulanan noon ng malaking ibon ng apoy ang nilalang na yun habang sinasangga naman ito ng malaahas na nilalang sa pamamagitan ng pagbuga ng tubig mula sa bunganga nito. At kitang-kita sa labanan ng mga yon na tagilid ang nagliliyab na ibon dahil sa mas malaki dito ang diablong dagat. Sa pagsasalubong naman noon ng mga birbiroka at gabunan kasama ng mga engkanto, halos walang magawa nun ang mga birbiroka sa mga nagwawalang mga gabunan. Dahil sa paglapa ng mga ito sa liig ng bawat birbirokang nakakasalubong ng mga ito. Bagaman nagtataglay ng mga laso ng mga buntot ng mga birbiroka, wala naman yung nagiging epekto sa mga gabunan dahil sa hiram na abilidad ng mga ito mula sa diablong nasa katauhan ni Zed. Subalit ang iilan sa mga engkantong sumugod kasama nila ay bigla na lang naglalaho matapos matamaan at matusok ng mga buntot ng mga birbiroka. Si Zed naman noon habang nasa ere, mabilis itong lumilipad na ang taas ay lampas lang sa isang tao habang iwinawasiwas ang kanyang kadena sa mga birbiroka. Nagsisibagsakan ang bawat tamaan nun habang kumikisay-kisay dahil sa mga sugat ng mga ito na merong mga bagang naiwan ang kadena nun ni Zed dahilan upang mabilisang mamatay ang mga yun. Ang mga dalakip nun naman noon ni Jacob ay nakikipaglaban gamit na ang kampilan ng mga ito. Subalit dahil sa dami ng mga birbiroka, medyo nahihirapan ang mga ito sa pakikipaglaban. Ngunit ganun pa man, wala ding habas ng mga itong winawakasan ng buhay noon ng bawat abuting birbiroka ng mga sandata nila. Ang dalawang antingero naman noon ng kanan na si Jacob at Mang Amado ay mabilis din ang pagkilos sa bawat pag-iwas at pag-atake nila sa kanilang mga kalaban. Halos magsiliparan noon ang ulo ng mga birbiroka sa paligid dahil sa ginagawang pagpugot dito ni Jacob at Mang Amado. Bawat mapas lang nila noon ay tuluyan ng nalulusaw ang buong katawan at tanging maitim na buhangin na lamang ang naiiwang bakas ng mga ito. Kasabay ng mga kaganapang yun ay ang angil naman ng malaahas na nilalang at huni ng malaking ibon na patuloy pa rin sa paglalaban. Sa mga engkanto naman noon na kasama nilang nakikidigma ay marami na rin ang naglalaho sa paligid dahil sa mga lasong dala ng mga birbiroka. Ngunit nagagawa naman nilang maitabla ang laban dahil sa nagagawa din nilang paslangin ang iilan sa mga birbiroka bago sila maglaho sa paligid. Si Tandang Agusto naman noon kasama ang kanyang mga kasangga
ay buong lakas pa ring nakikipagbakbakan sa mga nilalang ng karagatan. Marami-rami na rin ang napapaslang nila noon, subalit di pa rin yun sapat upang mapangibabawan nila ang bilang ng mga lehyon ng mga berberoka. May natatamo man na mga pinsala noon si Tandang Agusto mula sa mga kalmot ng mga berberoka, subalit di yun naging hadlang upang siya ay sumuko sa pakikipaglaban. Si Jacob at Mang Amado naman noon ay panay ang paggamit ng mga usal upang mas pahinain pa ang kabal ng mga berberoka, upang sa ganun ay mas madali nila ang mga itong mapaslang. Nagagamit din noon ni Mang Amado ang kanyang mga daliri sa kamay bilang mga sandata na siya namang lubos na hinangaan ni Jacob. Dahil sa bagaman walang mga kuko ang mga daliri nito, nagagawa ni Mang Amado na ibaon yun sa katawan ng mga berberoka na tila ba may matatalas itong kuko. Nakita noon ni Jacob ang espiritual na bagay na nakapalibot sa mga kamay nito, nakatulad sa paa ng isang malaking ibon na mayroong nagsisitalasang mga kuko. Kaya naman naging malinaw noon kay Jacob kung paano yun nagagawa ng matanda. Ang mga gabunan naman noon sa halili ni Seda ay tila ba nagwawalang mga hayop dahil sa mga angil ng mga ito habang nakikipaglaban. Walang awa ng mga itong nilalapa ang liig ng bawat berberoka, kahit na makatanggap sila ng mga pagkalmot at pagtusok nga ng buntot nito sa kanila. Di nila yon iniinda. Sa halip ay pwersahan nilang hinahawakan sa ulo ang mga yun, kasabay ng paglapan nila sa mga liig ng mga ito. Si Sid naman noon ay pansamantalang bumaba na sa lupa upang doon makipaglaban. Nang mga sandaling ito, nakita niyang naliligo na sa dugo ng mga berberoka ang mga gabunan ni Mang Amado. Tumatagas din sa katawan ng mga ito ang sarili nilang mga dugo dahil sa pinsala din nilang natatamo. Kaya naman kinausap niya ang mga ito at sinabihan ng, "Mga kasama, maging maingat kayo. Marami pa ang kalaban natin. Baka sa ginagawa nyo, katawan nyo na ang sumuko sa laban. Hindi ko na kayo matutulungan kapag dumating ang pagkakataon na yon." Uwi ka ni Seda habang patuloy sa pagwawasiwas ng kanyang kadena. Sa pagkarinig ng mga gabunan noon ni Mang Amado sa sinabi ni Seda, di na nila ginawa ang pag-ataking walang pag-iingat sa kanilang mga sarili. Umiiwas na ang mga ito sa bawat pagkalmot ng mga berberoka, at sa bawat pag-iwas nila ay sila naman ang umaatake. Nagagawa man noong makalapit ng mga berberoka kay Seda, subalit bago pa man nila magawa yun, ay sumusubsob na sila sa lupa dahil sa pagkakaroon nila ng malalim na sugat mula sa nagbabagang kadena ni Seda. Dahil sa mga kaganapang yun, unti-unti na nilang nababawasan ang bilang ng mga berberoka. Subalit patuloy din ang pagbubuwisno ng buhay ng iilan sa mga engkantong tumulong sa kanila sa laban. Malaking alon naman noon ang nililikha ng dambuhalang malaahas na nilalang dahil sa pakikipaglaban nito sa nagliliyab na ibon. Sa paggalaw noon ng mga Panginoon ng mga berberoka, wala iyong pakialam kahit na nahahampasan na niya ang kanyang buntot noon, ang kanyang mga alipores na nagiging sanhi din ng kamatayan ng mga ito. Sa di sinasadyang pagkakataon, sa pag-ikot ng dambuhalang nilalang at sa paghampas ng buntot nito sa buong paligid, naiwasan naman yun ng ibang nilalang at nina Jacob at Mang Amado. Subalit di napansin ni Tandang Agusto ang paparating na malaking buntot ng nilalang at tumama sa kanya ito
dahilan upang tumilapon siya sa kabilang bahagi ng dalampasigan at doon ay napagtulong-tulungan siya ng mga birbiroka na tusok-tusukin siya ng mga buntot nito. Wala na noong nagawa ang dalawang engkanto niyang kasangga dahil sa abala din ng mga ito sa pakikipaglaban. At sa pagkakataong yun, nawalan na ng malay ang matandang mambabarang. Habang nangingitim na ang katawan nito dahil sa dami ng lasong pumasok nun sa kanyang sistema, dahilan upang maging sanhi yun ng kamatayan ni Tandang Agusto. Kasunod naman nun ng paglaho ng mga alaga nitong insekto. Dahil sa nangyari nun kay Tandang Agusto, dali-daling gumalaw nun si Jose at Itim na Tikbalang upang ipaalam sa mga kasama nila ang tungkol sa pagkamatay ni Tandang Agusto sa nagaganap nga na digmaan. Nang malaman ng tatlo ang nangyari sa matanda, halos tumigil noon ng panandalian ang kanilang mundo dahil doon. Dahil sa pangyayaring yun, habang sila ay lumuluha, isinisigaw nila noon ang pangalan ni Tandang Agusto. Sabay usal ng dalawang antingero ng pinakamalakas nilang mga usal na ginagamit. Inusal ni Jacob ang 7 liwanag ng langit na kanyang inihip sa kanya noong katawan sa pangalawang pagkakataon. Matapos niya yung gawin, nakalikha siya noon ng isang malaking espasyo na di kayang pasukin ng mga birbiroka. Maging ang mga kasama nila noong mga engkanto ay di magawang makapasok sa bakod na banal na enerhiya noong nakapalibot kay Jacob at Mang Amado. Ang malaking ibong nagliliyab naman noon ay pansamantalang huminto sa pakikipaglaban sa dambuhalang ahas dahil sa inusal ni Mang Amado ang orasyon para sa pakikipag-isa nito sa kanya. Mabilis noong lumipad ang garuda patungo sa kinaroroonan noon ni Mang Amado. At sa paglapit nito kay Mang Amado, mabilis iyong nag-anyong maliit na ibon at agad na pumaloob sa katawan ni Mang Amado. Nasa loob din ito ng sakop ng puder ni Jacob, kaya naman wala ding makalapit na birbiroka dito. At dahil doon ay umangil ng pagkalakas-lakas ang dambuhalang nilalang at agad na binugahan nito ng walang patid na tubig nun sina Jacob. Subalit di nun magawang tumagos sa bakod na nililikha ni Jacob. Habang ginagawa yon ng dambuhalang nilalang, lumikha naman nun ng isang malaking bolang apoy si Mang Amado. Kasabay ng pag-uusal niya noon ng pambasag ng kabala at agad na ibinato sa dambuhalang nilalang ang naglalagablab na bolang apoy. Pagtama nun sa tiyan ng dambuhalang nilalang, natuklap ang isa sa mga malapad nitong kaliskis sa tiyan nang naging dahilan upang magpupumiglas ito sa kanyang kinaroroonan. Nang makita nun ni Mang Amado ang pagtama ng bolang apoy sa dambuhalang nilalang, agad nitong sinabihan si Jacob ng, "Iho, ang sibat ni Atardar! Tawagin mo ang espiritual nitong kaanyuan! Bilisan mo, bago pa makabawi ang nilalang na yan! Tatapusin na natin ang digmaang ito sa pamamagitan ng pagpaslang natin sa kanilang Panginoon!" Wika ni Mang Amado nun kay Jacob. Nang marinig yun ni Jacob, agad siyang pumikit habang inuusal ang pangtawag sa espiritual na kaanyuan ng sibat ni Atardar. Maya-maya pa ay pumustura nun si Jacob at tila ba may hawak siyang mga palaso. Ilang sandali lang nang matapos na niyang usalin ang sibat ni Atardar, may humulmang isang malaking sibat noon sa mga kamay ni Jacob. Matapos makita yon ni Mang Amado, agad naman nitong tinungo ang likuran na bahagi ni Jacob upang alalayan ito sa kanyang ginagawa. Itinutok ni Jacob noon ang sibat
kung saan walang kabal ang dambuhalang nilalang. Subalit nahihirapan ito dahil sa malikot na paggalaw nun ng nilalang na yun. Samantala, sisid naman ng mga oras na yun ay nagbabanggaan na ang mga pangil dahil sa galit ng malaman nito na wala na si Tantang Agusto. Walang ano-ano ay tinanggap nito ang alok ng kapangyarihan nun ng Diablo sa kanyang katauhan, kasabay ng pagbanggit niya ng mga salitang Lirak, Befe, Desa, Huel Belial. Binanggit niya yon ng 3 beses. Matapos yun, lumaganap sa buong paligid ang presensya ng kadiliman mula sa Diablong nasa katauhan ni Zed. Di naman na yun napansin pa ni na Jacob dahil sa nakapaligid sa kanila noong mga banal na presensya. At dahil sa pangyayaring yun, sumisigaw na si Zed dahil sa kumakawalang Diablo nun sa kanyang katauhan. Makalipas lang ng ilang sandali, nababaklas na ang mga pakpak ni Zed noon at napapalitan ito ng 2 paris ng pakpak na merong maiitim na balahibo na maihahalin tulad sa pakpak ng anghel. Subalit maiitim ang bawat hibla ng mga ito. Nagkakaroon na si Zed noon ng mga ugat-ugat sa katawan na nagbabaga. Nagkaroon din ito ng mga sungay at halos magliwanag din ang mga mata nitong bumabaga. Sa makatuwid, sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nangibabaw kay Zed noon ang Diablo kagaya ng kanyang ama noon dahil sa galit nitong naramdaman dahil sa pagpanaw noon ng itinuturing nilang ama ng kanyang kaibigan sa kanilang misyon na si Tantang Agusto.